Magandang gabi po sa ating po lahat, sa mga nanonood po sa inyong mga tahanan dyan. Welcome po sa gawain po ng Panginoon sa ating po mga
prayer meeting every Thursday. At kami po ay nagagalak na makasama po kayo ngayong gabi po. At bilang paumpisa po sa ating pong gawain, tayo pong lahat ay tumayo po. At palakpakan po muna natin ang ating Diyos. Biyaya, buti po ang lahat ng oras. Yes. At tayo po ay i-ready po natin ang ating mga puso at isip para po sumamba, para po magpuri sa ating po Panginoon. Sige po. Sa
nagpapasalamat sa gabi na ito. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po, Panginoon. Lord, kayo po ang aming buhay. Kayo po ang aming source. Kayo po ang lahat, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, ikaw ang tinapay. Ikaw ang tubig, Panginoon, ang buhay, Panginoon. Lord, sa inyo po kami, Panginoon, umaasa. Sa inyo lang po kami nagtitiwala. Aming Ama, sa gabing ito, samahan niyo po kami, Panginoon, Lord, sa lahat po ng sa pagpupuli sa iyo, Panginoon, Lord. Samahan mo kami, Panginoon, maging sa pakikinig namin ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, hayaan niyo po na maisapamuhay po namin lahat po ng mga mapag-uusapan ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord, hayaan niyo po yung banal na spirito, Panginoon, ang siyang mauna sa bawat isa ngayong gabi na to, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, nag-bless niyo yung mga nasa tahanan na nanonood. At hayaan mo, Panginoon, Lord, na ang iyong pagpapala, ang iyong mercy, ang iyong goodness, Panginoon, Lord, ay dumaloy, Panginoon, sa aming lahat. Maraming salamat. At kung ano man po ang aming mga nagawang pagkakasala sa iyo, Panginoon, Lord, patawarin niyo pang bawat isa. Lord, hayaan niyo po maging mabango sa iyo, Panginoon, Lord, ang lahat po ng aming gagawin ngayon sa gawain po. Maraming salamat po. At ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng magsabi na Amen. Magandang hapon po o magandang gabi na po sa bawat isa sa atin. Lalo na po sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating pong online. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon na patuloy pong maranasan ang kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Maging sa mga kasama po natin dito sa loob ng prayer room, saan po ginagawa ating pong lingguhang prayer meeting dito po sa Christ Center Life City Church. Sa pong mapagpalang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po muna ay sumandaling manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa gabing ito, patuloy po akong nagpapakumbaba sa iyong harapan. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aking buhay. Kaya, O Diyos, patuloy mo po akong gabayan sa aking pong mga ibabahagi sa gabing ito. Ang mga salita mo ay nawa, O Diyos, magkaroon ng kaliwanagan sa bawat isa, sa ministeryo, maging sa mga kapatid, mga mananampalataya, even Lord, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Kung meron man po ng mga kapanood nito, Panginoon, dalahin ko po ang ipong kapangyarihan ay patuloy na sumakop sa kanila pong buhay. Salamat, O Diyos, tuloy ka naming mapapurihan, maitaas sa aming kalagitnaan. And we continue to acknowledge the Holy Spirit, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabi pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang Psalms 133, verse 1. I believe na kabisado po ng mga kapatid natin ang talatang ito. Pagkat meron pong awit ito no? Sabi ng awit na ito napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasin ang nagkakaisa
laging sama-sama na magkakapatid. Amen. So, pumagat po ng aking ibabahagi sa gabing ito ay kinuha ko na rin po sa kung saan po kinuha ang textbook na ginamit ko. The Joy of Harmonious Relationships o The Beauty of Unity. So sabi po sa NIV, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Sabi po ng King James Version, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Noong unang panahon po, naalala nyo, yung kasi noong unang panahon, yung mga ating mga bahay, mga kubo lang, no? Usong-uso noon yung mga bayanihan na tinatawag, no po. Pagka gustong ilipat yung kubo, ay nandyan lamang yung mga kalalakihan na kinakailangan ng bayanihan. So, magkakaroon ng isang kawayan o dalawang kawayan at yun yung kanilang gagamitin pagbuhat dun sa kubo. At makikita po natin dito ang bayanihan. Ibig sabihin, yung unity, pagkakaisa ng mga kalalakihan na nagbubuhat ng bahay kubo na ito. So dito po sa ating binasa, ang pagkakaisa po ay isang makapangyarihang puwersa sa maikling ngunit malalim na awit na ito, ipinagdiriwang ni David ang kagandahan at mga pagpapala ng pagkakaisa sa gitna ng bayan ng Diyos. Sa panahong karaniwan na ang pagkakabahabahagi at pagtatalo, ang talatang ito po ay tumatawag sa atin pabalik sa puso ng pagnanais ng Diyos para sa kanyang bayan, ang pagkakaisa. Dito po ay nagsisimula si David sa salitang masdan o behold, sabi sa English. Masdan na nag-aanyayang sa atin na huminto o tumingin at tunay na makikita ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ito ay hindi lamang mabuti, kundi mabuti at kaaya-aya. Ano po? Then let us discuss why unity is so precious and how we can live it out in our lives. Number 1, ang kahusayan ng pagkakaisa. Masdan ninyo, sabi doon sa binasa natin, no? Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. What does good mean here? Sabi po ng Hebrew, no? Sabi po in Hebrew, the word good is tov. Letter T-O-B. Tov. In Hebrew word. Yung pong B niya is victory po sa huli. It implies moral excellence, benefit, and divine approval. Unity is not just beneficial. It is God's design for His people. It reflects His own nature as a triune God. Father, Son, and Holy Spirit living in perfect harmony. Amen? And why is unity good? It fulfills Christ's prayer. In John 17 verse 21,
Sabi po sa Tagalog, nanalangin si Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay maging isa, gaya ng siya at ang Ama ay isa. Ang pagkakaisa sa mga mananampalataya ay isang patotoo sa mundo na pag-ibig ni Kristo. Number 2, it empowers the church. In Acts 2, verse 1, the early church was in one accord when the Holy Spirit descended at Pentecost. Unity creates an atmosphere for God's power to move. And number 3, it reflects God's love. When we live in unity, we show the world what God's love looks like in action. In application po, inuuna po ba natin ang pagkakaisa sa ating mga pamilya, simbahan, at komunidad? May mga narinig lang po ako na bulong-bulungan sa mundo. Sabi nila yung unity daw ay wala na, sabog na, sabi nila. Ngunit po, ang narinig pong ito, ang unity sinasabi nila ay yung unity sa politics. Pero iba po ang unity sa loob ng simbahan. Ano po? Unity. Unity naman. Praise the Lord. So, pangalawang application po, mabilis ba tayong magpatawad at magkasundo? Minsan, mahirap pong magpatawad pagka sobrang sakit na ginawa ng ating kapwa, no? Ngunit, sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. We have to follow that word ng Panginoon. Minsan, mahirap din magkasundo. Pagka talagang aso't pusa kayo eh. Hinangad ba natin ang kapayapaan o hinahayaan ang maliliit na isyu na magdudulot ng pagkakahati-hati? Kung ang pagkakaisa ay mabuti sa Diyos, ito ay dapat na mahalaga rin sa atin. Ano po? Kamukha ng sinabi rito sa number 3, it reflects God's love. When we live in unity, we show the world what God's love looks like in action. It reflects God's love. The enjoyment of unity. How pleasant. No? Behold, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. No? What does pleasant mean here? Ano po ba ibig sabihin ng pleasant dito? The Hebrew word pleasant is naim. Naim means delightful, sweet, and enjoyable. How pleasant. No? Unity is not just right, it is refreshing and joyful. It brings a sense of peace and satisfaction that nothing else can provide. And why is unity pleasant? It brings joy and peace. In Psalms 122 verse 1, it speaks of the joy of going to God's house together. Unity makes worship
joyful and fellowship meaningful. It creates a safe environment where there is unity, there is trust, support, and encouragement. Ano po? Lumilikha ito ng ligtas na kapaligiran kapag may pagkakaisa. Kung saan may pagkakaisa, mayroong tiwala, suporta, at paghihikayat. It fosters growth and maturity. In Ephesians 4, chapter 13, shows that unity helps us grow into spiritual maturity, reflecting the fullness of Christ. Punta po ako ulit sa pangalawang application. Nakatagpo ba tayo ng kagalakan sa pagkikisama sa ibang mga mananampalataya? O hinahayaan ba natin ang mga salungatan na agawin ang ating kapayapaan? Pangalawang application po, pumupuo ba tayo ng kapaligiran ng paghikayat at pagmamahal sa ating mga relasyon? Nag-aambag ba tayo sa pagkakaisa? O nagpapalaganap ng alit-alitan sa pamamagitan ng chismis at pagkakahati-hati? Again, unity is pleasant because it brings joy, peace, and growth. Ano po? Ang pagkakaisa ay kaaya-aya dahil nagdudulot nga ito ng kagalakan, kapayapaan, at paglago. The expression of unity. Brethren dwelling together. For brethren to dwell together in unity. And who are the brethren here? Sino po yung mga tinutukoy na brethren dito? Sa original po, ito po ay tumutukoy sa mga tribo ng Israel na nagtitipon sa Jerusalem para sa pagsamba. Sa kabila ng mga pagkakaiba-iba, sila ay isang bayan na may iisang Diyos. Ano po? For us today, it refers to the body of Christ. Ano po? Tinatawag tayo na body of Christ sa panahon natin ngayon. Believers from different backgrounds, cultures, and experiences united in Christ. And what does it mean to dwell together? Living in harmony. Not just being in the same place, but living in agreement, love, and peace. So hindi lamang po sa isang lugar, no, kundi namumuhay sa pagkakasundo-sundo, pagmamahalan at kapayapaan. Supporting one another, bearing each other burdens in Galatians 6:2, and encouraging each other in faith in Hebrew 10:24-25. Working together for God's kingdom. Pagtutulong-tulungan para sa kaharian ng Diyos, naglilingkod ng sama-sama sa isang layunin at isang misyon na isulong ang Ebanghelyo. And application again,
Tayo po ba ay tunay na namumuhay sa pagkakaisa o magkakasamang nabubuhay ng walang pagmamahalan at pagkikipagkapwa? Pinapahalagaan po ba natin ang ating espiritual na pamilya at inuuna natin ang pagtitipon? Tayo po ba ay nagtutulungan sa ministeryo o tayo ba ay naghahati-hati sa mga personal na agenda? Naipapakita po ang pagkakaisa kapag ang magkakapatid ay namumuhay ng sama-sama sa pag-ibig, layunin, at kapayapaan. Dito po ay ipinahayag ni David na mabuti at kaaya-aya para sa bayan ng Diyos na mamuhay ng may pagkakaisa. Ang pagkakaisa na ito ay mabuti dahil tinutupad dito ang kalooban ng Diyos at binibigyang kapangyarihan ang kanyang simbahan. Kasiya-siya dahil nagdudulot ito ng kagalakan, kapayapaan, at paglago. Ipinapahayag kapag tayo ay nabubuhay, sumasamba, at naglilingkod ng sama-sama bilang isang katawan kay Kristo. Amen. The question for us today is, magsusumikap ba tayo para sa pagkakaisa? Magpapatawad ba tayo at magkakasundo? Sama-sama ba nating isa sa buhay ang pag-ibig ni Kristo? Ito pong tatlong katanungan na ito ay pwede nating sagutin sa ating pong mga sarili. Ang awit 133 po ay nagtatapos sa pagsasabing ang Diyos ay nag-uutos ng pagpapala kung saan may pagkakaisa. Kung gusto nating maranasan ang pabor at kapangyarihan ng Diyos, dapat nating unahin ang pagkakaisa. Amen? Sinabi po ni David na ang pagkakaisa ay kaaya-aya at mahalaga. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagkakasundo ay hindi laging matatagpuan sa simbahan. Gaya ng mga nabasa po natin. Ang mga tao po ay hindi sumasang-ayon at nagdudulot ng pagkakabahabahagi sa mga hindi mahalagang isyu. Ang ilan ay natutuwa sa pagdulot ng tensyon sa pamagitan ng pagsira sa iba. Ang pagkakaisa ay mahalaga dahil ginagawa nitong positibong halimbawa ang simbahan sa mundo at tumutulong na ilapit ang iba sa Panginoon. Lalo na po ang mga wala pa sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung mga hindi pa po nakakilala sa Kanya. O mga naliligaw ng landas. Kilala man nila ang Panginoon, ngunit hindi nila kilala ng lubusan ang ating Panginoong Hesus. Tinutulungan tayo nito ng magipagtulungan bilang isang dupon ng mga mananampalataya gaya ng nilayon sa atin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lasa ng langit. Ito ay
nagpapanibago at nagpapasigla sa ministeryo. Dahil nababawasan ang tensyon na kumukuha ng ating lakas. Ang pamumuhay sa pagkakaisa ay hindi nahulugan na tayo ay magkakasundo sa lahat. Magkakaroon ng maraming opinyon, tulad ng maraming nota sa isang musika, no? Ngunit dapat tayong magkasundo sa layunin natin sa buhay na magtulungan para sa gawain ng Diyos. Ang ating panlabas na pagpapahayag ay isang pagkakaisa ay magpapakita ng ating panloob na pagkakatugma ng layunin. So, it reflects God's love. When we live in unity, we show the world what God's love looks like in action. So, kapag mayroon pong pagkakaisa, ang ating pong mga gawain ay magaan po nating pagtutulong-tulungan at may kagalakan sa ating mga puso. Ano po? Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang pangunguna sa ating mga buhay bilang mga anak niya. At sa akin po bilang lingkod ng Diyos din ay napaka saya po sa puso kapag nakikita natin yung ating mga kapatid na mayroong pagkakaisa, ano po, sa bawat gawain, sa bawat ministeryo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At yun naman ang nais ng Diyos sa atin, na tayo ay mayroong pagkakaisa. Pagkakaisa na layunin na mapapurihan ang ating Panginoon. Ano po? Maitaas ang kanyang pangalan. At hindi ang ating mga sarili, hindi yung ating mga agenda, ay siya ang palaging maitaas sa ating pong kalagitnaan sa pamagitan po ng pagkakaisa. Purihin ng Diyos sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pangunguna sa aming mga buhay. Salamat po at kami po ay mayroong pagkakaisa. Pagkakaisa na patuloy na maisulong po namin ang gawain para po sa iyong kalwalatian. At marami pa pong mga kaluluwa ang aming pong maabot sa pamagitan po ng bawat isa na ipinagkalooban mo, Panginoon, ng pagkakaisa. Sa gabi ito, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Patuloy mo po kaming gabayan sa bawat aspeto ng aming buhay, sa mga ministeryong pinagkaloob mo po sa amin. Nawa, O Diyos, ay magampanan po namin ito, O Diyos, ng may pagkakaisa, Panginoon. May pagmamahalan, may kapayapaan sa amin pong mga puso. Salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito. Patuloy ka namin maitaas, mapapurihan sa amin pong mga gagawin pa sa panalangin, O Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin, may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang